Okay, may panonoorin na naman po tayo mga kapatid. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Hala Hernandez, grabe ito, shocking ng lahat. Just now, breaking news, Lacson bumuwelta na. Ito parang itinuro ata yung mga malalaking nagkakasino. No, sana hindi lang ho yun. Dapat yung mga taya o kung sinong nagbibigay ng pera, dapat yun. No? Hindi kasi ako naniniwalang kontraktor lang ho talaga eh. Pangit naman ho kung yun lagi ang ating mga banat, no? Kontraktor. Oo naman talaga. Pero meron pang mas malaking isda doon. Nababanggit na nga eh. Kaso nagbubulag-bulagan itong mga to. Kung seryoso nga talaga kayo sa ginagawa ninyo, dapat hinayaan nyo si Marcoleta. Tara, simulan na po natin. Oh my God, we'll be back again. Alright mga kapatid, i-play na po natin Pinas News Insider. Balitang Pinoy TV mga kapatid, nasa description yan ha. I-subscribe niyan. Abang-abangan nyo rin dahil naglalabas po yan ng mga balita. Eto na, reaction video na tayo mga kaibigan. Casino, here we go. Pakinggan natin itong si Ping Lacson at magre-react tayong lahat. Kayo nang humusga kung totoo ba itong mga ni-reveal or ibinulgar nitong ni Ping Lacson. Okay? Itong si Bryce Hernandez na nag-aakusa kanila Joel Villanueva, Senator Joel at Senator Jinggoy, na sangkot raw sila sa mga flood control projects raw. Ay ngayon, wala kayong lusot dito itong mga BGC boys na ito. Narito, BBC Balitang Boys. Pinoy TV. Tama, pero gusto ko yung mga humahawak dyan. Yung mga nangihingi ng porsyento. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At heto, panibagong reaction video na naman patungkol po dito sa privilege speech ito ni Senator Lacson na ibinulgar niya itong tinatawag na BGC Boys. Nagwawaldas ng pera ng 950 million sa casino. Hindi naman ho kasi normal yung ganun. Magkakasino ka tas ganun yung tayaan mo. Kahit po mga mayayaman, sa bagay, magsugal ka lang, hindi na normal yun sa buhay mo. Yung pa kayang tataya ka ng ganong mga milyon. Yung 1 milyon o yung kalahating milyon o sabihin mo na 100,000 eh. Ibigay mo yun sa isang pamilyang naghihirap. Malaking bagay na yun. Makakahinga na sila nun. Makakabayad na yun ng mga utang-utang. Ay, sana nga. Pero ito nakikita natin, no? Mga waldasan ganong kalalaki. Baka nga isang click lang yan eh. Isang tayaan lang yan eh. O hindi naman kayo isang araw, isang oras lang yan o isang araw, sabihin na natin, wala pa. Oras lang yan, mawawala na. Bye-bye. Mga ganon. Nakakapanghinayang mga kapatid na nilalaro lang nila yung pera samantalang may mga kababayan tayong mga naghihirap. Okay lang sana kung pera talaga nila. Ang problema baka pera pa ito ng bayan. Yun ang masakit. Okay? Tinatawag itong BGC Boys. Now, ngayon, sino itong mga BGC Boys? Picture ha, ipinakita nito ni Ping Lacson. Nakita doon si yung mga district engineer. Itong si Alcantara ng DPWH. Parang talagang idinidiin talaga nila sa mga engineer, sa mga contractor, ano? Yung ulo ho kasi ang importante diyan, di ba? Nakita rin doon si Bryce Hernandez. Oo. Nakita sila doon. Sa casino ha. Sa casino. So, pakinggan natin itong si Ping Lacson at magre-react tayong lahat. Kayo nang humusga kung totoo ba itong mga ni-reveal or ibinulgar nitong ni Ping Lacson. Okay? Tsaka alam nyo mga kapatid, kahit itinuro na, di ba nga ang magnanakaw, umaamin ba yan? Kaya nga nakaw eh. Pag inamin mo, hindi ka na nagnakaw. Diba? Basic. Kakambal ng magnanakaw sinungaling kakambal ng magnanakaw. Di pag sinabi niya, hindi na. Meron bang magsasalita? Oo, ninakaw ko yan. Halimbawa si Tamba. Ay, Tamba, pinangalanan ka. Ano masasabi mo? Alam mo namang sabihin niya, hindi, bakit ko gagawin yun? Mahal ko ang taong bayan. Meron ba tayong makikitang, oo, ninakaw ko yun, pero wag niyong ipagsasabi ha. Meron bang ganun? Wala. Lahat sila magdi-deny. Ang problema dito mga kapatid, meron akong naaamoy. May mga senador na bago ngayon, nakaka-elect lang ulit, na parang kamote, no?
amoy pinagtatakpan po sila Tamba. Nakakainis lang. Si Tito Sen, isa din to, parang, ano ba to? Bakit ganun, mamen? Ano bang nangyari dito? Bakit ganito? Sayang yung yung na-contempt po nandoon na. Ay, yung mga dahilan niya parang napakapalpak eh. Sa bagay, hindi nga siya umubra kay Marcoleta yung tanungan ng Meralco, tanungan ng energy, tanungan ng ilaw dito sa Pilipinas, ilaw. Ano bang tawag? Basta Meralco o ganyan. Kung paano makakatipid o kung paano. Basta may tanong na gano'n. Hindi handa si Senator Soto. Pero si Marcoleta nasagot na maayos. Kita nyo yung diferensya ng talino nilang dalawa. Tapos ito ganun-ganun lang. Tsaka nakakapagtaka, di ba? Pagkatapos mabanggit yung mga pangalan, biglang nagpalit po ng nagkaroon ng palitan. Biglang naging si Soto na ba't biglang biglang nagbago ang ihip ng hangin? Tapos ngayon, paano nyo iimbestigahan yan? Kung nandiyan din mismo yung magtatanggol dun o magtatakip dun sa mga tunay na may kasalanan. Malimbawa lang naman, halimbawa si Tamba talaga tsaka si yung isa, yung kakambal niya. Kakambal eh. Paano kung talagang sila ang may kasalanan? Tapos itong si Soto, hinaharangan niya sa mga kung ano-anong mga salita. Diba? Kung tutuusin, dapat hinayaan na lang niyang maging blue ribbon eh. Oo, sabihin na natin minority na siya. Oo, nasa rules yun. Pero nakikita mo naman yung performance ang ganda-ganda. Di ba? Tapos pinalitan mo. Tapos ngayon, parang ang hirap ng kunin. Yung na-contempt, no? Ewan ko kung anong nangyari doon. Ba't nagkaroon nga talaga ng magic, di ba? Na kesyo legal naman ang ginawa nila. Ganon kapalpak na ngayon, mga kapatid. Iniisip nyo ba yung mga mamamayang Pilipinong nawalan ng mga kabuhayan? Oo, hindi natin sinisisi yung sa gobyerno. Yung mga taong mga naghihirap, hindi natin sinisisi. Ang nakikita lang natin, malaki pala ang pera ng Pilipinas. Marami pala sanang pwedeng paggamitin yan. Gaya ng mga may program ho sana para sa mga walang trabaho. Ayu-ayuda nyo, tigta 3,000, 5,000. Mababago bang buhay nila? Makakahinga sila ng konti lang. Pero yung lugar nila, binabaha pa rin. Inang gobyerno to ngayon, mami. Sa totoo lang, masakit na ulo ko. Nakikita ko rin sa Facebook yung mga iba. Sabi nila, ang sakit na ng ulo ko. Sir, hindi kami makakapasok. Sakit kasi ng ulo ko. Ginagawa ng memes, ginagawa ng joke. Totoo naman talaga, masakit sa ulo. Yung mga numerong binabanggit po rito, hindi lang basta milyon. Gaya ng ginawa po nila. Yung ginawa nila kay BP Sara na pinalala nila kahit naman nagpapaliwanag na 125 million, something like that, di ba? Samantalang ito billion. Bakit hindi kayo magsipagsalita dun sa nawawalang ganyang kalaking pera? Hindi nyo ba pwedeng kausapin din ang presidente? Ngayon, nung binanggit yung mga may kasalanan, sila anti-clear nagsalita agad. Tangina naman, di ba? Tangina naman. Itong si Bryce Hernandez na nag-aako sa kanila Joel Villanueva, Senator Joel at Senator Jinggoy, na sangkot raw sila sa mga flood control projects raw. Ay ngayon, wala kayong lusot dito itong mga BGC boys na ito, si Hernandez at si Alcantara. Kasi ipapakita ito ni Ping Lacson. Okay, so yun po ang ipapakita natin. Yung video na yan ang i-react natin ngayong araw na ito. Yes. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Alright. Para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, ipapakita natin ngayon itong BGC Boys. Ang ganda naman ng pangalan ninyo ha, BGC Boys. Ang social naman ng BGC Boys. Ha? Sa picture na ito na ipinakita ni Ping Lacson ay starring itong si Alcantara at si Hernandez. So, heto. Ping Lacson, pasok! Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege.
Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first. Ayan ha, flooded gates of corruption. Grabe, galit na ang taong bayan. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 While nagsalita itong si Senator Ping Lacson, kasabay ito sa live ng House of Representatives na tinatanong rin nila itong si Diskaya. Ayan si Luis Tru ang nagtatanong ngayon kay Diskara. Kasabayan ha. National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption. Grabe. A dam of deceit that is burst open. Ayan tingnan nyo yan mga kababayan. Grabe. Nagresulta po ang corruption sa flood control. Kawawa yung taong bayan. Unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Ayan may grab driver pang nalunod sa baha Simula na mabuksan ang agos May hinahanap pa nga siya dyan kawawa, no? May parang, ewan ko kung card o mga resibo or physical card na gano'n na hinahanap niya, no? Naawa ko sa mga ganitong kababayan natin, samantalang yung pera ng bayan, inilulustay-lustay lang, no? Tignan nyo mga kapatid, kawawa yan. Yung grab driver na naabutan sa baha. ng usapan tungkol sa mga Ayan kawawa yung isang mama dito sa gilid Yung kanyang bahay halos ipsa na ng tubig lahat. anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng Tingnan nyo, galit na talaga ang taong bayan. bugso ng puot ng taong bayan laban Darating pa yan yung tulad sa Indonesia siya sa Nepal, no? Pwedeng mangyari yan pag talagang bumaligtad at walang nangyari sa batas natin. At pabayaan na lang to at parang lilipas na lang, ganon. Kung malambot ang mga Pilipino, wala talaga tayong magagawa dyan. Alam mo, yung mga nagrarally po sa Mindanao tsaka sa Visayas, sa tingin ko sayang lang ang oras, no? Tama, pwede mag-rally, marinig ang boses. Kaso ilang beses na po kasi kaming nagbablog. Lagi ho naming nakikita yung mga ganyan sobrang lakas sa Mindanao, sa Visayas. Mas maganda ho sana kung magrarally talaga kung may budget lamang po. Lalo na yung mga mayayaman na mababait, no? Budgetan lahat, mga Luzon. Kasama Luzon, syempre. Yung Visayas at Mindanao, maraming barko na lahat. Makakapunta lahat sa Luzon, tapos humarap doon sa Malacanang o sa House of Representatives. No, yung tulad ng ginawa nung Nepal. No, kung talagang mapatunayan na corrupt, no? So legal makita. Ayan, sige, sugurin. Panagutin, no? Kasi pag nandiyan yan, walang mangyayari. Tingnan niyo yung Nepal, no? Grabe, ang tatapang ng mga kababayan nila doon. Talagang nagkaisa sila, yung puso po nila iisa. Tinanggal nila yung mga corrupt. Bukod doon, sinunog pa yung mga bahay. Tapos pinagbabato yung mga korap. Gusto kong makita yun dito sa Pilipinas. Hindi para magulo ang Pilipinas, kung hindi labanan natin yung korupsyon. Kung magkaroon man ng ganun sa Pilipinas, yung iba wag naman sana. Oo naman, wag naman ho sana. Pero sabi nga nila, kapag ka talagang mamamayang Pilipino laban sa mga korap, talagang may mabubuwis ang buhay. Kailangan natin ipagtanggol ang Pilipinas. Kailangan mayroong mamuno na talagang masasabi natin kayang hawakan itong Pilipinas. Hindi po katulad ngayon, sobra-sobra po yung korupsyon. Malala po ito mga kapatid. Akala ho natin malala noon, mas malala pala ngayon. Ito na yung pinakamalala sa panahon po ni PBBM. Para sa akin sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Kahit umulan lang ng kaunti, baha ka agad. Oo. Hindi kayo makakalusot dito kasi every time na umulan, naalala ng mga Pilipino na yung flood control na yan, ano? tatandaan ng taong bayan ang kinurakot na flood control. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Mm. Dapat
may managot, dapat may makulong. Alam nyo naman na kung sino mananagot eh. Pinangalanan na eh. Nandiyan dyan na hinahain na sa inyo. Sir, tanginan nyo naman. Matatalino na ho ang mga tao. Posible bang hindi kayo matatalino? Yung mga nakaupo dyan? Posible ba na wala kayong alam dyan? Ang dami kasing yung mga pasalita-salita. O salamat po, salamat kay Ping Lacson. Salamat sa mga naghahain ng mga ebidensya. Ayan na, nandiyan dyan na, iimbestigahan nyo na lang. Pinangalanan na, iimbestigahan nyo na lang kung totoo. I-connect nyo sa sinabi ni BP Sara kung totoo. Kinunik-connect ko nga eh. Halos iisa lang ang pare-parehas lang. O yung sinabi ni Madam Amy, ang nagpapatakbo ng gobyerno, si Gani Renat, si ganito. Sinabi ni BP Sara. Sino pa ba yung mga ibang nagsabi? Halos iisa lang. Ngayon lumilitaw na ulit pinangalanan. Ganon din. Halos lahat galing dun sa kabila. Ano pang mga pangalan ng mga pinagbabanggit nyo dyan hanggat wala namang mga nakaupo dyan? Ano lang yan eh, parang sila yung mananagot, hindi talaga mapuputol yung pinakaugat. Kung puro bunga lang, kung puro mga dahon-dahon lang yung pipitasin ninyo, wala rin, tutubo at tutubo pa rin yan. Hindi mawawala ang kurakot dito sa Pilipinas. Patuloy lang tayong lolokohin ng mga taong ganyan. Mga kababayan, kung bakit ko lagi sinasabi ito, i-like nyo lang. Kahit pindot na ng like, mag-comment din kayo dyan na Duterte pa rin. Para po sa atin ang laban na ito, kailangan makita lalo ng mga mamamayang Pilipino na wag nang maulit ito. Sobra-sobra na ho yung ginagawa nila sa atin. Kawawa na ho ang taong bayan. Kawawa na ho ang Pilipinas. Sa mga hindi nakakaranas ng baha, okay lang yan yung mga ibang mga mayayaman. Kayong mga ibang mayayaman na mababait, suportahan nyo po yung mga gustong mag-rally na lang. Suportahan nyo. Lalo na siguro, dito kasi sa atin, may Luzon, Visayas, Mindanao, tatawid ng dagat, so sobrang gastos. Buti ho sana kung iisang lang tayo land, no? Walang tatawid, kumbaga diretso lang na lalakad, mamamasahe ka lang papunta doon. Ang problema kasi mahirap kasi tawid dagat eh. Pero yung power ng Luzon, kahit yung buong Luzon lang sobrang dami na nun, no? Malaking bagay na yun. Hayaan na ho natin yung mga bulag sa katotohanan na kumakapit pa rin sa Marcos. Alam nyo naman, di ba? Sinusweldoan siguro, kaya ganun. Pero mga kababayan ko, kawawa talaga ang mga Pilipino dyan. Wala. Dito sa amin, kahit papano, Mindanao, Tawi-Tawi, okay kami rito. Kaysa dyan, kawawa ang mga Pilipino natin dyan. Lagi kong nakikita, yung may baha, konting ulan, palagi na lang bang ganito, ganyan lagi ang mga sagot nila. Naku mga kapatid, gumising na ho tayong lahat. Oh my God, we'll be back again.